Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sumingaw na po yung mga, sabi nga sa amin, ikim-ikim na baho ni Congressman Toby Chango. Noong panahon, nakalkal, noong panahon na mayor pa siya ng nabutas. Ito ngayon yung balita dito sa Manila Standard. Ayan o. Health workers reap nabutas over 9 million unpaid PhilHealth dues. Sa kakadaldal, mga kababayan ni Toby Chango, left and right yung pa-interview niya. Napansin tuloy siya. Anya, nagmamalinis ka. Pinasingaw tuloy yung kanyang baho sa nabutas. You see, yan kasi mga kababayan. Siyempre, mapapansin siya. Wala siyang tigil sa kakapa-interview. Kung ano-ano yung mga pinagkakaabalahan mo. Pagkatapos, yung sarili mong problema sa iyong bakuran, hindi mo maayos. You see? Ito sabi rito, doctors and other public health workers in Abutas are crying foul over the alleged failure of former mayor turned representative Toby Chango to release more than 9 million of the rightful shares from the settled claims with the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. This according to the latest report ng Commission on Audit, which stated that some payments were left hanging for as long as 1 to 7 years. Si Chango ay nag-silbing Nabotas City Mayor from 2019 to 2022 before turning the leadership over to his younger brother na si John Ray. So sabi dito sa balita, unreleased professional fees of doctors and other healthcare workers at the Nabotas City Government, COA Baird, have ballooned to more than 9 million pesos according to its 2024 audit report released on December 9, 2025. Ayun, mga kababayan. Di napansin tuloy yung kanyang mga pinagagawa nung siya mayor pa. Sige niya ang daldal mo, nagmamagaling ka, yung problema mo nung mayor ka pa ng nabutas, hindi mo naayos. Di ba po? So sabi dito po sa balita, according to the COA audit team, the city government's failure to release the pay of doctors and other healthcare workers during the first Chango administration is a clear violation of existing health and insurance laws and regulations. The state auditor said the alleged non-release of payments run counter to DOH Administrative Order Number 2016-033, Item 4, Section 34-A ng Republic Act 10606 and PhilHealth Circular Number 0035, Series of 2013. Review and analysis of the due to officers and employees account disclosed that professional fees representing the share of doctors and health workers from the PhilHealth claims had outstanding balance of 10,318,334 pesos and 61 centavos as of December 31, 2024, sabi ng mga state auditors. Sa kabaga, di nagsingawa na. You see, busy siya kasi si Toby Chango sa pagpapa-interview para po banatan si Martin Romualdez at isulong yung narrative ng mga DDS sa issue ng impeachment kay Sara Duterte. Na-interview ng One News pala po, hindi Billionaire News. Ginawa pang dahilan yung issue kay Saldico, mga kababayan na hindi pa na aaresto mga kababayan para hindi isupport yung impeachment kay Sara Duterte. At man siyang hindi pumirma nung unang impeachment complaint. Hindi daw siya pipirma. Talaga naman alam namin, hindi ka pipirma. Ito yung sinabi ni Toby Chango sa interview ng One News. Yan sabi niya,
Ayoko lang nung nagmamalinis, ayokong nagugas kamay. Navota City Representative Toby Chanco said he will not support a planned impeachment complaint against Vice President Sara Duterte if authorities fail to hold a key figure in a major corruption scandal accountable by early February anya. In an interview with One News, The Big Story, Chanco argued that Congress would be acting hypocritically if it pursued impeachment against other officials while being unable to bring back and prosecute anya of its own former members implicated in an alleged multi-billion peso irregularities. Sabi ni Toby Chanco, if come February 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si Saldico hindi pa na ibalik dito, hindi ako makikiisa sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Kasi napaka-ipokrito naman namin. I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapapanagot tapos gusto naming mapanagot yung ibang tao. Yan mga kababayan ang DDS logic ni Toby Chanco. Ganon na ganon yung ganon na ganon ang narrative ng mga DDS. Kaya kinastigo siya ni Party List Representative Antonio Tinio. Yan anya mismo ang narrative ng mga DDS. Ang totoong hypocritical po, itong magiging anti-corruption crusader ka pagkatapos may problema ka pala dyan sa nabotas mismo nung mayor ka pa. O diba? Na-audit ng COA. Kawawa naman po yung mga doktor Auditors clarified that the 9 million plus in undistributed professional fees had been left unpaid for as long as 1 to 7 years even after the city released 1,933,301 pesos and 79 centavos in fees during the year, leaving a huge balance still owed to doctors and health workers. So sabi dito sa balita, the inquiry with the City Health Office uncovered a glaring problem. No official report was being kept listing the names of healthcare workers, the amounts owed to them, or to other basic details needed to track and release the claims. The COA flagged the city government, the city accountant, and the city health officer, ordering them to immediately release the long overdue professional fees owed to doctors and other health care workers. Sana kaya napunta yung pondo. Baka may lumunok na rin po tulad ng pagkalunok ng confidential funds ni Sara. 11 days. Hindi mabayaran yung mga doktor, mga kababayan. Pare-pareho talaga niya, Mr. Maravillas. Yun na nga po, mga kababayan. Kaya ang dapat ginagawa ni Toby Chanco, imbis mangialam sa problema ng iba, ayusin muna niya yung bakuran niya. Ito, inaiwan niyang problema nung mayor pa siya. Tapos yung problema sa flood control mismo, diyan sa kanyang bakuran. Kasi hanggang ngayon, binabaha pa rin yung nabutas. Kumusta yung mga billion pa nga po na mga flood control projects diyan sa nabutas? Bakit ganon? Pagkatapos, nandun siya sa problema ng ibang mga congressmen tulad ni Saldico. Di ba po, mga kababayan, tulad ni Martin Romualdez, dapat ayusin din niya muna yung bakuran niya. Yes, sabi nitong mga nag-react dito. Sabi ni Alo Rofail Sungkag, another political butterfly spotted. Sabi ni Jimmy Bello, isa kang dutae, the Trojan horse. O, kita mo na. Sabi ni Julieta Garcia, iba po ang kaso ni Saldico, iba naman din yung impeachment ni BP Sara, na ihahain ulit na minsan na mali ang fourth tweet ni Cheese at archive ni Marcoleta
Ano nangyari sa iyo, Mr. Toby? Sabi ni Ramon Del Rosario, marami din ghost project sa Nabotas. Yung tulay dyan sa Phase 1, kapiranggot lang, milyon ang gastos at kontraktor si Diskaya. Pakitingnan hanggang ngayon, hindi pa tapos. Yun ang sinasabi natin. Siging pangialam ni Toby Chanko sa kung sino-sinong opisyal. Nagmamalinis, pa-interview dito, pa-interview doon. Sabay banat kay Martin Romualdez. Yung sarili niya, hindi niya makita yung problema sa sarili niyang bakuran. Di ba po? Sabi ni Dagavi Venezuela, di ko talaga mawari ito. Siya parang kaliwa, parang kanan, parang iwan. Green nga po, malinaw. O tingnan ninyo, pati yung water niya po, dispenser, water container niya, green. Di ba malinaw na ang pinapahiwatig? Green man talaga po. Sabi ni Guy Millamena, dapat wala kayong kinikilingan pagdating sa katarungan. Kasama o hindi, basta may kasalanan at magnanakaw, dapat ninyong papanagutin. Sa taong bayan, kayo dapat maglingkod at hindi sa kapwa ninyo. Di ba? Nasirmuna ng mga netizens, mga kababayan. Hindi makumbinsi yung mga nanonood sa kanya. Malinaw mga kababayan, hindi kumbinsido kay Toby Chanko yung mga netizens po. Anyway, yan po yung mga developments ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.